Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. I'd like to acknowledge the authority that is given by our pastor for me to share the Word of God today. Ang ating pong pastor ay nasa lead conference po ng NCR. So alam po natin, ginagawa rin po natin yan. Nagkataon lang po na ginawa po nila ng Sunday para daw available ang lahat. Kaya ako po ang nasa inyong harapan. Amen. So, napansin niyo ba mga kapatid na ang Diyos ay comedian din? Nagpapatawa din ang Diyos. Amen po ba? Bakit? Ang Diyos po natin ay masiyahin. Ang lumikha po sa atin ay Diyos na masiyahin. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang masaya? Isipin mo, ang lumikha dyan masiyahin, pero bakit nakasimangot? Diba? Baka ikaw na lang. Para yatang contradicting yon. Ang nag-create sa akin is a joyful God, pero yung kinreate malungkot. Pakitapi nga yung sa katabi mo, sabi mo, pwede naman maging masaya. Kaya ang buhay ng bawat isa po sa atin ay masaya rin. Amen po ba? Pwede po tayong magtawanan, pwede po tayong ngumiti, pwede po tayong maging magalak. Amen po ba? Sabi nga, makita lang po natin yung napakadaming kabutihan ng Diyos, ginagawa ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin. There's always a reason for us to smile. Knowing, di ba? Alam lang natin na ang Diyos natin, mahal tayo, hindi tayo nag-iisa. Kaya nga, tanong mo sa katabi mo, ikaw ba ay masiyahin? Diba? Baka ikaw na lang ang hindi ngumingiti, kapatid. So, when we are young, may family in the Lord, ang sabi nga, He gives us energy and no wisdom. Pag medyo bata-bata daw tayo, at nga naman napakalakas natin, diba? Ang dami nating ginagawa na minsan, ay hindi na tayo nag-iisip sa mga ginagawa nating desisyon. Tama po ba? Diba? Yan yung mga, nung tayo ay medyo bata-bata. But when we are old, He gives us wisdom and no more energy. Diba? Yung parang masabi nga nung iba parang sa isip na lang. Na naalala ko si Pastor, sabi niya, alam mo, heart, minsan gusto kong maglaro ng basketball, pero yung mga the moves ko dati ay parang isip ko na lang, sinusubukan kong gawin, pero hindi ko na magawa. So that is the reality. Yan po talaga yung sabi nga, yung nararanasan natin, nangyayari sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng aking nanay, kaya dyan po ang aking nanay, sabi niya, habang bata ka pa, palakas ka ng palakas. Pero habang tumatanda ka, ay pahina ka ng pahina. Well, that's wisdom. That's the reality of life. So pag-usapan natin ngayon ang patungkol sa buhay-buhay po natin. Yung maintindihan natin ang patungkol sa buhay natin, sa mga nangyayari sa buhay po natin. In fact, kaya tayo narito po ay para maintindihan ang patungkol sa buhay natin. Ano nga ba ang nangyayari at ano nga ba ang dapat natin gawin? So meron po akong kwento na babasahin sa inyo at pakinggan po natin ito. Sa unang araw po ng nilikha ng Diyos ang aso. So kinreate ng Lord ang aso, no? Sinabi ng Diyos sa aso, umupo ka sa buong araw sa may pintuan ng iyong bahay at tumahol sa sinumang dumadaan. Ang gagawin mo lang, tumahol ka ng tumahol dyan. At ang sabi ng Lord, bibigyan kita ng 20 years para mabuhay. Sinabi ng aso na, Lord, masyado namang mahaba yung buhay na yan para tumahol lang ng tumahol. Pwede bang bigyan mo na lang ako ng 10 taon at yung 10 taon ay ibabalik ko sa'yo? Pumayag naman ang Lord sa request ng aso. Okay? Sa ikalawang araw, ang nilikha naman ng Lord ay unggoy. Okay? Alam naman natin yung unggoy, di ba? So, sabi ng Diyos sa unggoy, okay? Ikaw, ang gagawin mo ay aaliwin mo ang tao. Gagawa ka ng iba't ibang mga monkey tricks at dapat patatawanin mo sila. Bibigyan kita ng 20 years para mabuhay. Sabi ng unggoy, wow, boring naman yan. Isipin mo, 20 years, magpapatawa ako ng magpapatawa. Katulad ng aso, ay nag-request itong unggoy, sabi niya, pwede bang 10 taon na lang? At yung 10 taon ay ibabalik ko sa'yo. Sabi niya kay Lord. Pumayag naman ng Diyos. Ngayon sa ikatlong araw, ang nilikha naman ng Lord ay ang isang baka. Okay? At sabi ng Diyos, dapat kang lumabas sa bukid ng magsasaka sa buong araw.
at magdurusa ka sa ilalim ng araw sa bawat araw at bibigyan mo ng gatas ang mga guya para suportahan ang mga magsasaka. Bibigyan kita ng 60 years at yan ang gagawin mo. Sabi nung baka, ay napakahirap naman ang paggagawa niyo sa akin. Yan lang ba yung gagawin ko sa buong buhay ko? Pwede bang hilingin ko na 20 years na lang at ibabalik ko sa iyo yung 40 years? Sa iyo na yung 40 years, 20 years na lang ako mabubuhay. Sabi naman ng Diyos, o siya, sige, ibibigay ko sa iyo yan. Total, pinagbigyan ko naman yung aso, pinagbigyan ko naman yung unggoy, pagbibigyan na rin kita. Sa ika-4 na araw, naintindihan niyo po ba yung kwento natin? Okay. Sa ika-4 na araw, ay nilikha ng Diyos ang tao. Sabi ng Diyos sa tao, okay, nilikha kita at ito gagawin mo. Kumain ka ng kumain, matulog ka ng matulog, at magsaya ka sa buhay at bibigyan kita ng 20 years para mabuhay. Sabi naman ng tao, 20 years lang? Diba? Para naman yatang napaka-iksi nun. Napaka-iksi ng 20 years para yun lang ang gagawin ko, enjoy life, eat and be merry. Sabi ng tao, pwede bang hilingin ko sa iyo na yung 40 years na binalik ng baka sa iyo, yung 10 years ay binalik ng unggoy, at yung 10 years na binalik ng aso sa iyo, ay pwede bang ibigay mo naman sa akin? At pumayag naman ng Diyos. Kaya pansinin po natin ang buhay ng tao. Sa first 20 years niyan, simula bata, hanggang kabataan, hanggang nag-aaral, walang ginawa yan, di ba? Anong gagawin lang yan? Kumain ng kumain, matulog ng matulog, at magpakasaya sa buhay. Amen po ba? At sa susunod, at sumunod na 40 years, what do we do? Anong nangyayari sa buhay ng tao? We work and support our families. For 40 years, yan ang ginagawa natin. Nagtatrabaho, di ba? Sumusuporta sa pamilya. At sa susunod na 10 taon, ano na? Tayo ay mga lolo at lola na. Pero medyo yata bata-bata ako naging lola. Di ba? Tayo ay mga lolo pops na at mga lolo moms. Di ba? Yan ang sabi ko sa apo ko. Tuwing nag-good morning ako sa apo ko, sinasabi ko, Apo, this is lola moms. O, di ba? Para medyo hindi mukhang matanda. O, yan ha? So, anong ginagawa natin? Pinapasaya na lang natin yung mga apo natin. Di ba? Inuuto-uto na lang tayo ng mga apo natin. Diba? Apo, anong gusto mo? Sa mga wala pang apo dyan, ako sabi nila, magiging ganyan daw tayo. Eh ngayon, pagdating sa huling taon, 10 years, the last 10 years, ano na lang ginagawa natin? Nakaupo na lang tayo. At tayo ay tahol ng tahol. Anong ibig sabihin nun? Yung tipo bang wala na tayong ginawa, kundi magkwento na lang patungkol sa naging buhay natin. Sabi nga ng nanay ko, tuwing kami po ay nagkakasama sa kainan, diba? Minsan may ikukwento yan. Pag may kinuwento yan, minsan magsa-sign language ako kay Ate Tess, pang-4 na. Ibig sabihin, 4 na nakwento yun. Diba? Minsan sabi, pang-4 na yan, pang-ilan na yan. Sabi ng nanay ko kagabi, pumunta sa kwarto namin. May sinasabi siya, may kinukwento siya. Paglabas niya ng kwarto niya, sabay-sabi, makulit na ako, no? O yan, gano'n. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo nga sa katabi mo, makulit ka na ba? Sabi niya, Pastora, sabi nga nung katabi ko kanina, hindi pa matanda yan, pero makulit na. Eh, paano pa kaya pag tumanda yan, di ba? Naku po, mga anak ko, meron niyang listahan ng kung sino yung top 1 makulit, top 2 makulit, top 3 makulit. Amen? Bakit? Yan ang buhay natin. Pero, sabi nga, kung tatanungin mo ako patungkol sa kahalagahan ng buhay, dapat makita natin na ang buhay natin ay binibigyan natin ng pagpapahalaga. Ibig sabihin, yung buhay po natin ay maging makabuluhan. Why? Because we always say that life is a choice. And life is short. Amen po ba? So depende ito sa kung paano natin tinitingnan o ang nagiging pananaw natin sa buhay natin. So pag sinabi natin that life is a choice, sa bawat pagpili natin, ito daw ay laging nakadepende sa ating nagiging pananaw. Ano yung pananaw mo, ano yung tinitingnan mo, ano yung iniisip mo, that's where our decision in life comes. Nakakapag-decide daw tayo dahil sa mga nagiging pananaw natin. Kaya mahalaga ang nagiging pananaw ng bawat isa sa atin.
kung paano natin tinitingnan ang patungkol sa buhay. For example, ang patungkol sa Diyos, ang patungkol sa pamilya, ang patungkol sa paglilingkod, ang patungkol sa pagtatrabaho. Pangkaraniwan, tayo ay nabubuhay ayon sa ating nagiging pananaw o sa English, what we call perspective. So the title of our message today is Choosing the Right Perspective. And I just pray that the Holy Spirit will continue to speak to us this morning. So especially as a Christian, we must choose the right perspective. Hindi lang nagkakaroon tayo ng pananaw, kundi tamang pananaw sa buhay. So how we view things is how we do things. Ulitin ko, how we view things is how we do things. Kung paano daw natin tinitingnan ang isang bagay, ay ganun daw tayo gumagalaw. Yun daw yung ating nagiging desisyon. Halimbawa, maaring magkakasama tayo ngayon, pero hindi ibig sabihin na tayo ay magkakasama, tayo ay may pare-parehong pananaw. Magkakaiba tayo ng pananaw. Nakadepende po yan mga kapatid sa ating pagtingin. I'll give you these pictures. Sige po, tingnan po natin. Okay, pansinin po natin. Pag tinignan po natin yung baso na yan, pwede nating sabihin half empty or half full. Diba? Depende yan sa pananaw natin. Next picture. Okay, nagtatalo yung dalawa. Ang sabi ng isa, 6 yan. Ang sabi ng isa, 9 yan. Diba? Depende yan sa kung paano mo tinitingnan. Pwede nga naman 6, pwede nga naman 9. Walang mali. Tama po ba? Pareho sila. Another picture. O ayan, nagtalo na naman. Anong sabi ng isa? Letter M yan. Yung isa naman W. Mali ba? Hindi naman eh. Ano lang ang ano niyan? It's how they see it. Kung paano tinitingnan. Our perspective is not the same. Halimbawa, sa pagtingin sa Diyos. May mga taong hindi sapat ang pagkilala sa Diyos, pero hindi ibig sabihin, mga anti-God na sila. Amen ba mga kapatid? Diba, hindi dahil pa hindi kayo pareho ng pananaw, sabihin mo na, ay anti-God. No. Maaring meron lang silang ibang pagtingin sa Diyos. Sa pagtingin natin. Iba yung nakikita mo sa Diyos, sa nakikita nila, o nagiging pananaw nila patungkol sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang isa daw na gawain natin, bilang mga Kristiyano ay na nagkakaroon ng karanasan. Because each one of us an experience with God. At dahil tayo ay may karanasan sa Diyos, meron tayong pagkakilala sa Diyos, kaya tayo ay merong perspective o pananaw patungkol sa Diyos. Ganyan din po sa ating relasyon sa isa't isa. Meron po tayong iba't ibang pamilya. Meron po tayong, sabi nga, iba yung pananaw natin pagdating sa pamilya, sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa kapatiran, at sa ating kapwa. So, sa bawat pagbabago ng ating pananaw, may family in the Lord. May pagbabago at nababago ang lahat. So, when we have a different perspective, sabi nga, nababago. May nagkakaroon ito ng pagbabago. Alam niyo po, meron pong isang lugar na ayokong puntahan, pero dapat kong puntahan. Alam niyo po ba kung ano yan? Sabihin niyo kung ano. Sabihin niyo ano? Dentista. Ayan, alam niyo kung bakit? Nako po, syempre, kailangan kong pumunta talaga dyan. Every year, papalinis ka ng ngipin, di ba, pagpapapasta ka. Pero yung moment na yon, na pagpupunta ako doon, ayoko pumunta. Bakit? Naririnig ko pa lang, di ba? Yung ma-imagine ko pa lang, yung tunog ng paglilinis, ng pagpapasta, di ba? Zzz, nakakangilo na. Parang ayaw na natin, pero kailangan. Bakit? Kasi may kailangan linisin. Alam niyo po, kung meron lang akong kakayahan, nabuksan ang utak ng bawat isa sa inyo na pumunta dito para linisin at baguhin, gagawin ko. But I just pray, let us allow the Holy Spirit to really speak to us and open our heart and mind for our perspective to change this morning. So tingnan po natin ang kwento ng Good Samaritan, o yung tinatawag nating mabuting Samaritano. Okay? So dito po sa kwento pong ito, meron pong lumapit sa Panginoon at nagtanong patungkol sa kung sino ang kanyang kapwa. And this man who asked God about who is his neighbor, he is a very intelligent man.
Actually, siya po ay isang lawyer. Basahin po natin. Luke chapter 10, verse 30 to 37. Simulan ko po. Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, may isang taong papunta sa Jericho, galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwan halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, inisakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko. Nagtanong ngayon si Jesus na tagapagturo ng kautusan, sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa ng tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganun din ang gawin mo. Purihin po ang salita ng Panginoon. So sa kwentong po ito ay meron pong tatlong magkakaibang pananaw ang makikita po natin. At sa kanilang mga pananaw, makikita natin kung ano ang kanilang ginawa at kung ano ang naging pag-uugali nila. They're different perspective. Perspective number 1, the perspective of the robbers. Tingnan natin yung pananaw ng tulisan. Sabi dito, yung perspective number 1 is, what is yours is mine, and I'm going to take it. Kung ano ang sa iyo ay akin at kukunin ko ito. Pasin po natin, nakita ng mga tulisan ang lalaking naglalakad at anong ginawa nila? Pinagnakawan. Kinuha ang hindi sa kanila. Kinuha ang mga dala-dala. Actually, ganito po ang pananaw ng mga tulisan. Kung ano ang sa iyo ay akin at kukunin ko. Alam niyo ba na marami sa atin dito ay may ganyan na pananaw. Okay? Sabi nga, tulisan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang tulisan? So, minsan sa buhay natin, dumaan tayo sa ganyan na, sabi nga, perspective of life natin. Pero sabi nga, isang katotohanan, marami sa atin ang mga naging, ayan ha, kino-correct ko po, naging tulisan. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala, napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga lagi tayong may thinking na akin to, at kahit hindi sa atin, akin pa rin. Lahat tayo ipinanganak na meron po tayong kasalanan. Naalala nyo ba nung tayo po ay mga bata pa, ages 1 to 3, ito yung mga tinatawag natin ng mga toddlers. Ano po ba mga ugali ng mga toddlers? Kung gusto ko yan, akin yan. Diba? Ganyan ang mga bata eh. Kung makukuha ko sa iyan, akin yan. Kung nasa akin yan kanina, at kinuha mo na ngayon, akin pa rin yan. Kung sinabi kong akin yan, akin yan. Yan daw yung mga ugali ng mga bata. Kung para sa akin yan, akin lang yan. Kung masaya ako dyan, akin yan. Kung binitiwan mo yan, akin yan. Kung sira na yan, akin pa rin yan. Diba? At meron ba, okay, pag nasira ko na, pwede nang sayo yan. Oh, may ganon, diba? Isip yung mga toddlers natin. Naalala ko po, nung ako po ay bata, meron po akong best friend. Ay, lagi po nagpupunta sa bahay namin yon. Ngayon, gustong-gusto niya po yung laruan ko. Ginawa ng nanay ko, di may laruan na akong ganon, ginawa ng nanay ko, binilan yung kaibigan ko. Alam niyo ba, nung binigay ng nanay ko yung laruan na sa kaibigan ko, kinuha ko. Bakit? Ang isip ko, nanay ko nagbigay sa'yo niyan, kaya akin pa rin yan. Di ba? Ugaling tulisan. Perspective tulisan. So lahat tayo ay may tulisang pag-uugali. Kasi bakit? Sabi ko nga, lahat po tayo ipinanganak eh.
na sabi nga, nandoon yung pagiging makasarili. Yung gusto natin sa atin lang. Lahat naman tayo ay tumanda na, praise God. Sabi nga, sana, habang tayo ay tumatanda, nagkakaedad, ay meron tayong pinagkakatandaan. Tignan mo yung katabi mo. Baka naman tumanda lang, wala nang kinatandaan. Pero sabi nga may isang kasabihan, hindi lahat ng tumatanda ay may kinatandaan. Sabi nga natin mga kapatid, hindi naman lahat ng tumatanda sa edad ay lumalago. Yung iba, nadagdagan lang ng edad. Pero wala naman talagang pinagkatandaan. Pero naniniwala ako pag ikaw naging anak ng Diyos, meron ng dahilan ang ating pagkatanda. Amen? Pangalawa, the second perspective. The perspective of the priest and the Levite. Ang pananaw ng pare at levita. So nakita nila ang lalaking ninakawan, pero lumihis sila ng landas. Okay? Kanila itong iniwasan. So what is their perspective? Their perspective is this. What is mine, and I'm going to keep it. Yung para bang ganito, kung ano ang sa akin, akin lang. Wala akong pakialam sa'yo. Yung parang sinasabi natin na, sabi nga, yung may nararamdaman ako, may pinagdadaanan ako, di ako na lang. Bakit pa kita poproblemahin? Yung pinagdadaanan mo, problema mo na yan. Diba? Minsan may ganyan tayo. Ako nga, may problema rin eh. Pati ba naman problema mo, poproblemahin ko pa. So, ganyan yung pananaw ng levita at ng pare. Alam nyo, merong mag-ama na nagpunta ng McDo. Okay? Niyaya nung tatay niya yung kanyang anak upang sila ay kumain ng french fries. At nung sila ay nasa McDo na, yung anak naupo na. At yung tatay nagpunta doon sa counter para mag-order ng french fries. Ngayon, pagka-order ng french fries, pagkabayad ng french fries, dinala ng tatay doon sa table nila para kumain sila ng french fries. Ngayon, pag upo nila, nung kukuha na yung tatay ng french fries para kumain, biglang pinigilan ng anak. At ang sabi, Tay, french fries ko yan eh. Akin yan eh. Naisip ng ama yung tatlong bagay sa pangyayaring to. Kung isipin natin, unang-una, sabi siguro ng tatay, hindi naintindihan siguro ng batang to kung saan galing yung french fries. Diba? Kung isipin natin mga kapatid, hindi naman magkakaroon ng french fries yung bata kung hindi yung tatay ang bibili. Sabi ng tatay, hindi yata alam ng anak ko na kung saan nanggaling yung french fries sa kanyang kakainin. Ako yung bumili ng french fries. At kung hindi ko siya bibili ng french fries, wala naman siyang french fries na kakainin. Ako yung nagyaya sa kanya. Amen? Di ba sabi ng tatay, ako yung nagyaya? Ang ama ang nagdala sa kanya sa McDo, ang ama ang pumila sa counter, ang ama ang nagbayad, pero nung kakain na, ayaw bigyan nung anak. Hindi naintindihan ng anak na ang french fries ay nanggaling sa kanyang ama. Alam niyo po mga kapatid, para din ang bawat isa sa atin. Para sa ating Diyos, siya ang nagyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Amen po ba? Siya ang pumunta doon sa krus para pagbayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbigay sa atin. Amen po ba? Katulad ng ating relasyon sa ating Diyos. Second, sabi ng tatay, he doesn't understand, hindi na unawaan ng batang ito, na pwede kong ang kunin sa kanya yung binili kong french fries eh. Tama ba? Di ba pwede sabihin ng tatay, teka, ba't ayaw mo akong bigyan eh? Ako nga bumili niyan eh. At kung ayaw mag-share ng tatay ng french fries dun sa anak niya, pwede niyang gawin. At pwede magalit yung tatay. Actually, kung tutusin, pwede nga sabihin ng tatay sa kanya, ba't ayaw mo akong bigyan? Eh ako bumili niyan. Di ba? Sa akin ang galing yan. Pera ko bumili niyan. Ako nga nagyaya sa'yo dito eh. At kung tutusin, pwede rin naman dagdagan ng tatay yung french fries na binili niya. Alam nyo, ganyan din sa bawat isa sa atin. Minsan, nakakalimot tayo na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Minsan nakakalimot tayo na kapag tayo po ay gumiginhawa na sa buhay, ay nakakalimot tayo sa Panginoon. Kung tutusin, pwede namang bawiin talaga ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Amen po ba? Ano po sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbibigay, siya rin ang may karapatang bumawi nito. Kaya nga nakakalungkot minsan,
minsan, pag tayo po ay pinagpapala na ng Lord, nakakaaw na tayo sa buhay, nakakalimot tayo sa Kanya. Samantalang nung panahon na walang-wala tayo, kung makatawag tayo sa Diyos, kung makahingi tayo sa Diyos, diba? At tayo ay binigyan, tayo ay tinugon, madalas hindi na tayo nakikita. Madalas hindi na rin natin nagagawang magpasalamat sa Kanya. Kung tutusin po mga kapatid, kung gusto ng Diyos na guminhawa at pagpalain ang buhay natin, higit pa sa nararanasan mo ngayon, higit pa sa hinihiling mo, higit pa sa ipinapanalangin mo, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya sabi nga, God can just give us more and can do more in our lives. Alam niyo po, sa isang tao po, na halos 2 beses nang mamatay, ako po yun. That's how I value yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa akin. Acknowledging that even yung hininga ko ngayon na ginagamit ko sa pagsasalita, it comes from God. Walang akin. Kahit yung dugo na dumadaloy sa akin, pwedeng ilabas ng Diyos lahat yan. Pwede ngayon habang nagsasalita ako, pwedeng hindi na ako makahinga. Pero lahat ng bagay nagmula sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga na habang pinagpapala, habang ang buhay ay ibinibigay araw-araw, magawa natin na maibalik ito sa Panginoon. Amen? Pangatlo, sabi ng tatay, he doesn't understand that I don't need the fries. Diba? Di naman kailangan ng tatay yung fries. Actually, kaya niya nga niyaya para pakainin ng fries eh. Pwede naman bumili ang ama, yung tatay ng sarili niyang fries. Pero ang hindi maintindihan ng anak, ay nais kasi ng ama na magkaroon sila ng tinatawag na sharing moments. The father and son moments. Alam niyo mga kapatid, hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang kung ano ang meron tayo. Bakit? Kasi nga, ang lahat naman ng yan ay galing sa Kanya. Amen po ba? He doesn't need anything from us. Actually, everything came from God. Galing yan sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos para saan? Para matuto tayong magbigay. Magbigay unang-una sa Diyos at magbigay sa ating kapwa. Alam niyo ba, na ang pagbibigay pala sa Panginoon ay pagpapakita ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Sa tuwing tayo ay matututong magbigay sa Diyos, ito po ay tawag po dyan, papuri sa Diyos. Tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Bakit? Kasi we acknowledge that God has blessed us. When we give to God, it's saying, nothing came from me, but it only comes from you. Tanging sa iyo lang, Panginoon. At sa ating pagbabahagi, sa ating pagbibigay sa Diyos, nagagawa po natin manatili sa Kanya. When we give to God, it is our connection to God. We remain connected with God. Actually, ganyan naman po talaga sa congregation. When we talk about God blessing us, we say amen. Pero pag ang pinag-uusapan na tayo ang magbibigay, actually wala naman talaga tayong ibinibigay sa Diyos dahil siya po ang nagbigay ng lahat sa atin, ang congregation tahimik na. Amen po ba? Tayo may katabi mo, hindi na maka-amen. Bakit kaya? So lagi natin tandaan, mga kapatid, walang sa atin. Lahat ng galing sa Diyos. Amen po ba? Yang sinasabi mo na lakas, talino, hininga, na meron ka para makapagtrabaho ka, para makagawa ka, kapatid, galing yan sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, sa akin galing to, pinaghirapan ko to, kaya ako umunlad sa buhay, kaya ako nagkaganto, kasi nagkaroon ako ng lakas, kasi matalino ako, kasi nagsipag ako. Again, I want to remind you, it is God who gives us life. Amen? He is the giver of life. At meron siyang kapangyarihan, mga kapatid, na bawiin ang kanyang mga ibinigay sa atin. Meron siyang kapangyarihan na itigil, na ipagkaloob ang mga nararanasan natin na pagpapala mula sa Kanya. Pero magagawa din ng Diyos na ipagpatuloy kanyang pagpalain. Amen po ba? Magagawa din ng Diyos na bigyan ka ng higit sa iyong inaasahan. And our God, we know that God is a giving God. He wants to give us and not to get something from us. Pero kailangan matuto tayong magbigay. Para saan? Para doon sa tinatawag na sharing moments with God. Kasi sabi nga natin, what we have with the Lord is a relationship. Amen po ba? Kaya gusto ng Lord may sharing moments.
At paano tayo nagkakaroon ng sharing moments? When we give something to Him. When we give our tithes and offering. Amen po ba? Alam niyo po, may mga times na pag kumakain kami ni Pastor, minsan gusto ko, share kami sa plate. Diba? Wow, sweet naman. Share kami sa food. Share kami sa drinks. Hindi naman dahil sa nagtitipid ako. Diba? Minsan sasabi ni Pastor, bakit ba share tayo? Hindi ba pwedeng magkahiwalay tayo ng pinggan? Hindi ba pwedeng tag-isa tayo? Diba? Hindi rin naman dahil sa nagtitipid ako sa hugasin. Kaya gusto ko share kami sa pinggan o share kami sa baso. It's just that I want these sharing moments namin. Diba? Wala lang. Gusto ko lang na kumakain kami sa isang pinggan. Gusto ko lang umiinom kami sa isang baso. Gusto ko lang yung drinks namin, share kami. Kasi nga, we have a relationship. Nagbibigayan kami sa isa't isa. Amen po ba? So maging sa ating relasyon sa Panginoon, sa pamagitan po ng ating pagbibigay, tayo po ay nananatiling konektado. Sabi nga po natin, connected with God. Kaya ipinag-uutos ng Diyos ang pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering. Because as we give this to Him, again mga kapatid, He doesn't need this. Hindi ito kailangan ng Diyos. But as we give this to Him, through this giving, we are acknowledging that everything, Lord, comes from You. That my life, my strength, my knowledge comes from You. And it is my way of connecting with You. Amen po ba? Kaya sabi nga, isa ang aking natuklasan sa salitang selfishness and significance. Ito ay hindi po pwedeng pagsamahin. Hindi po pwedeng sabihin significant ka pero selfish ka. At hindi naman maaaring selfish ka na maging significant ka. Yung pagiging makasarili at pagpapahalaga sa sarili. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi natin selfishness, it's all about me. At pag sinabi natin significance, it's all about others. We talk about others. We think of others. So ano ba ang ipinag-uutos ng Diyos sa atin? Ang sabi, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sino po dito ang nagmamahal sa kanyang sarili? Diba? Kaya nga pinapakain mo yan. Kaya nga pinagpapahinga mo yan. Pinatutulog mo yan. Sinusuotan mo yan. Pinagaganda mo yan. Bakit? Of course, mahal natin yung sarili natin. Kaya nga sabi, kung paano daw tayo nagmamahal sa ating sarili, magawa natin ang magmahal sa ating kapwa. Marami ang naging matagumpay na tao dahil sa pananaw na what's mine is mine. Pero ang katotohanan, maabot man nila ang lahat, pero sa gantong pananaw, hindi sila nagiging masaya. Ang tawag ko sa kanila ay mga unhappy, successful people. Pwede pala yun? Sabi mo sa katabi mo, pwede. You may be successful, but you are unhappy. Why? Because it's just all about yourself. Sino po dito ang may alagang aso? Kami po, meron po kaming 3 aso. Yung mga anak po namin, ang hilig bihisan. Yung mga aso namin. Diba? Sa panlabas, ay, ang cute. Diba? Sa panlabas, ang gandang tingnan. Pero alam nyo ang totoo, sa loob ng, kung makakapagsalita lang yung aso, wag mo kaming bihisan kasi hindi kami sanay na nakadamit. Diba? Sa tao, nakadamit, pero ang aso, hindi. Ang pinakadamit na nila, yung pinaka-fur nila. Diba? So, ang cute, ang ganda. Pero ang totoo sa loob nun, hindi masaya. Napakaraming tao ang ganyan. You may see them on the outside na parang ang saya-saya. Pero look at them at the inside. Pero alam niyo mga kapatid, kapag marunong tayo sa tamang pagpapahalaga sa sarili, sabi nga, yung tamang pananaw patungkol sa sarili natin, magiging masaya ang bawat isa sa atin. Madalas, mahirap aminin na tayo po ay makasarili. Diba? Sabihin sa'yo ng tao, napaka-selfish mo. Uy, grabe ka ha. Diba? Masakit yun. Sabihin, selfish mo pa nga. Kahit nga minsan, di ba, biruan, napaka-selfish mo. Diba? Sa loob-loob mo, uy, grabe ka. Pero kahit pa paano, di ba? Ganun ba talaga ako? Grabe naman to. Alimbawa na lang. Ano ba yung usong-uso ngayon sa mga pinopost natin sa Facebook natin? Yung mga pictures. Anong tawag dyan? Selfie. Diba? Uy, diba pag nagkasama kayo, uy, selfie naman. Diba selfie tayo? Or group picture tayo or group selfie tayo. Groupie pa ang tawag dyan. Diba? Ngayon, pangkaraniwan, pag tiningnan mo na yung group picture nyo
mo na naka-selfie kayo, anong una mong tinitingnan? Yung totoo. O, di ba? Sarili mo, hindi naman sila eh. Di ba? Sarili mo yung tinitingnan mo at pag nakita mo yung itsura mo hindi maayos, ano sabi mo? Uy, delete mo yan. Di ba? O kaya, uy, wag mo i-post yan. Hello? Hindi lang ikaw. 10 kayo dyan. Di ba? Ipadidelete mo 10 kayo dyan dahil lang hindi maayos yung itsura mo. Sabi mo, wag mo ipopost yan, i-delete mo na yan. O kaya naman sabihin mo, pakiulit nga, hindi maayos itsura ko. Parang ikaw lang yun nandyan. Sabi mo nga sa tabi mo, ganyan ka ba? Di ba? Relate tayo, di ba? Ganyan talaga tayo. Pag tinignan mo talaga, uy, unang tinitingnan natin sarili natin. Ano sabi ng tulisan? Kung ano ang iyo ay akin, kukunin ko yan. At sabi naman ng pare at levita, kung ano ang akin ay akin at sasarilinin ko yan. Now, let us look at the third perspective. Perspective number 3. The perspective of a good Samaritan. Ano sabi dito sa perspective niya? What is mine is yours, and I'm going to give it. Wow, ganda no? Yan yung perspective ng good Samaritan. Kaya nga good eh. Kaya nga sabi natin, mabuting Samaritano dahil meron siyang tamang pananaw. Ang sabi niya, kung ano ang akin ay sa iyo rin at ito'y ibibigay ko. Pansinin po natin yung mga characters natin. Yung tulisan, yung Levites, yung priest, yung good Samaritan. All the characters have the same road to take. Pare-pareho silang dumaan doon. Lahat sila ay meron silang naging karanasan. Lahat sila nakita nila yung lalaking ninakawan. Iisang dinaanan, iisang lugar, pero, pansinin natin, meron po silang naging iba't ibang pananaw o pagtingin. So, ipinapakita po dito sa kwento natin ang kahalagahan ng ating pong nagiging pananaw. Choosing the right perspective. Magawang piliin ang tama. Amen? Sabi nga, it's not what happens to me, it's what happens in me that truly matters. Hindi daw yung mga nangyayari, kundi yung nasa loob natin. Hindi ang mga pangyayari sa atin, kundi kung ano ang nangyayari sa atin, yun ang mahalaga. Yung sa atin. Sabi mo sa katabi mo, yung sa loob mo. So, hindi yung mga kaganapan sa buhay natin, kundi ang nagiging resulta sa sarili po natin. Amen po ba? So, hindi natin magagawang sundin ang utos ng Diyos na pahalagahan ang ating kapwa kung nagkakaroon tayo ng problema sa pagpapahalaga natin sa sarili natin. If we have problems in us, di ba, patungkol sa atin, sa sarili natin, paano mo ba magagawang pahalagahan ng ibang tao? So, meron pang isang napakahalaga. Ito yung pananaw ng Good Samaritan. Ha? Pero pag-usapan natin, alam nyo ba, na meron pang mas napakahalagang pananaw. Higit pa sa naipakita ng mabuting Samaritano. Mabuti na yung pinakita ng Good Samaritan, kaya nga sabi natin, Good Samaritan. Maring isipin po natin, okay na yun, pastora. Okay na yung pananaw ng Good Samaritan. But, my family and the Lord, there is better. Diba? Kung merong good, there is better, there is best. And what is the best perspective? Number 4, it's the biblical perspective. In the biblical perspective, ito po yan. What is mine is not mine, and I'm going to manage it. Ang akin ay hindi sa akin, kaya ito ay aking aalagaan. Ito ay aking papahalagahan. Sabi nga mga kapatid, ito yung pinaka-mas matinding pananaw kesa doon sa pananaw ng Good Samaritan. Why? Ang sabi po sa Psalms 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong pag-aari. At alam ko po na pag ikaw ay merong ibinigay sa iyo o may ipinahiram sa iyo na hindi mo pag-aari, pinag-iingatan natin ng husto yan. Amen po ba? The same thing with our God. Ang sabi, ang lahat ng narito ay pag-aari ng Diyos, kaya wala tayong angkinin. So whatever God gives to us, it's not ours. It is something that God just entrusted to us. At dahil ipinagkatiwala sa atin, kailangan ingatan. Kailangan
pahalagahan. Amen? James chapter 1 verse 17. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. So muli pinaalalahanan tayo na ang lahat ay nanggaling sa Diyos. Diba? Naalala ko nung bata kami, minsan nung mga kalaro namin, payabangan kami. Diba? Uy, ang ganda ng rubber shoes mo. Uy, mas maganda rubber shoes ko. Saan ba galing yan? Ay, galing SM to. Diba? Galing sa ano to? Saan ba galing yung pinanggawa dyan? Diba? Anong gawa ba dyan? Gawa to sa tela. Saan ba galing ang tela? Sa mananahe. Saan ba galing ang mananahe? Saan ba galing ang tela? Sa puno. Saan ba galing ang puno? Diba? Nagawa nyo na ba yung ganong laro ng mga bata kayo? Yung payabangan na hanggang ending, galing kay Lord. Amen ba? Lahat. Kahit ng damit natin. Yung lakas natin, everything. Ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng nasa iyo ngayon, uulitin ko, lahat ng nasa iyo ngayon, yaan po, lahat po niyan ay sa Diyos. Paalala lang po, kaya wala po tayong dapat angkinin. Kaya matuto tayong maging mabuting katiwala. Kahapon po, nanggaling kami ng Manila. Sabi ko kay Pastor, Heart, pakain ka naman sa KFC. Kasi alam niyo po, paborito ko po talaga KFC. Ayan, alam niyo na. Paborito po talaga KFC. Kahit po araw-araw mag-KFC ako, ay talagang mga anak ko, pag nabanggit ko na yung salitang KFC, nagme-make faces na yan. Bakit? Mga KFC na naman. Paborito ko yun. Ngayon, sabi ko sa kanya, pakain ka naman sa KFC. Sabi niya, wala akong dalang pera. Sabi niya ganon. Sabi ko, ikaw na lang magpakain. Sabi ko, wala na. Tapos na yung budget ko. Ganyan ng mga nanay, di ba, mga babae. Kahit may pera ka, basta tapos na yung budget mo, wala na ka nang ilalabas talaga. Amen ba sa mga nanay? Pag budget ng week na to, yan na yon, tapos na yon. Sabi ko, hindi na po pwede kasi tapos na yung budget ko this week. Ikaw na lang maglabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala akong dalang pera. Sabi niya ganon. So medyo ako, naglungkot-lungkutan na ako. Di ba, gusto kumain eh. Nagaganon-ganon ako sa kotse. Sabi ko, siguro, kung meron lang ako additional 1,000, sana meron na akong pang pakain ng KFC. So naisip ko, meron kaya dito ngayon na magbibigay sa akin ng 1,000 para makakain ako ng KFC? Kasi talagang nagkikrave ako eh. Meron kaya dito? Yung tipo bang makapag-treat man lang ako? Gcash? Sige. Uy, wow! Palakpan naman si kay Jessie. Totoo ba to? Uy, totoo? Uy, thank you ah! Grabe! Uy, Lisel, alam mo ba to? Ala! Saan galing yung budget ni Jessie? Pero thank you ah. Thank you, Jessie Bien. Natuwa naman. Meron na akong pang KFC. Baka meron pa po. Kasi para bukas to. Diba? Para meron akong pang Monday, Tuesday. Anong nangyari? Diba? Bakit kaya nagawang bigyan ako ni Jessie? Mabilis pa. At walang pag-aalinlangan. Diba? Pero siguro kayo napaisip kayo, grabe naman, Pastor, 1,000 pang KFC lang. Pwede namang 500 lang. Ito, sekreto lang natin na may sabihin ako sa inyo. Bago po kasi mag-start ang service, tinawag ko si Jessie sa office. Sabi ko, Jessie, halika, pumasok ka dito. Bibigyan kita ng 1,000 ha. Sabi ko sa kanya, pag narinig mo yung KFC, yung binigay ko sa yung 1,000, balik mo sa akin. Ha? Magre-reenactment tayo. Aarte ka. O di ba? Palakpakan naman natin ang best actor natin. At lalo na si Lizelle nagulat. May inilabas na 1,000. Muntik na mag-away. So, ibinilat niya sa akin yung 1,000. Ngayon, bakit madali na mabilis na naibigay ni Jessie yung 1,000? Sa palagay niyo, bakit? Hindi naman sa kanya yun eh. Amen ba? Mabilis na naibigay yun dahil alam niyang hindi sa kanya yan. Ang katotohanan sa akin yan. Alam niyo ba mga kapatid, ganun din sa ating Diyos. Kung alam mo na kung ano yung meron ka, hawak mo, hindi ikaw ang nagmamay-ari niyan.
madali kang magbigay sa Diyos. Pero bakit marami sa atin ang nahihirapan sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Dahil ang iniisip natin, sa atin to, pera ko to, pinaghirapan ko to, lakas ko to, oras ko to, panahon ko to, pawis ko ang puhunan dito. Pero gusto kong ibalik sa'yo, yung lakas na yan, yung puhunan na yan, yung talino na yan, lahat yan galing sa Diyos. Lahat yan pag-aari ng Diyos. Halimbawa, sa mga delivery ngayon, di ba, usong-uso sa atin na nagsha-shopping ka online? Ano mga nagde-deliver sa atin? Grab, Lalamove, Foodpanda, Lazada, TokTok, Shopee, di ba? TikTok, TokTok lang yun. Ha? Di ba, alam natin yan. So, lahat ng yan, may mga dala-dala yan. At i-deliver yan sa atin. At pag tayo ay dineliver na yan, tuwang-tuwa tayo. Tama po ba? Alam niyo ba mga kapatid, ang Diyos, nagpapadala yan ng pagpapala sa atin. Ipinapadala sa atin, idinadaan sa atin parang sa Lalamove, sa Grab. Diba? Na kung saan yaan ay matuto tayong i-deliver. So it's not just about you. It's not just about having more. But when you receive something from God, nagagawa nating maipadala ito sa ibang tao. Ibig sabihin, the perspective of I'm being blessed to be a blessing. What is mine is yours. Aalagaan ko to, pagkakatiwalaan ako ng Diyos dito, at ito ay aking ipadadala sa iba. Kanino? Sa kapamilya natin. Sa mga mahal natin sa buhay. Diyan sa katabi mo. Our brothers and sisters, kaibigan, kasamahan, kapitbahay, kakilala. Merong ginawa ang Diyos sa buhay mo. May ibinigay ang Diyos sa buhay natin. At tandaan natin, hindi lang po yan para sa atin. Amen? Sino po dito ang naranasan yung pagpalain ng Panginoon? So I want to remind you, my family in the Lord, that God gave that to you. That life, that energy, that blessing, that wisdom, that strength, that financial blessing in your life, so you could be a blessing to others. But the question is, are you ready to deliver the blessings of God? Handa ka ba na i-deliver? Ang tanong, sino po dito ang mga pinagpala ng Diyos? Say amen. Mai-deliver mo kaya yung ipinapadeliver ng Lord? Na-i-deliver mo na kaya yung ipinapadeliver ng Lord sa'yo? The Bible perspective or the biblical perspective is this: what is mine is not mine, but I'm going to manage it and I'm going to deliver it. So kapag tayo po ay merong biblical perspective in life, hindi ka mauubusan. Kaya minsan tayo nag-iisip na ayaw natin magbigay kasi akala natin mauubusan tayo. Ang hindi natin alam, that's the cycle of life. The more that you know how to give, the more that God will be the one to give you. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang kumpanya mo mauubusan. Kahit ang Bangko Sentral mauubusan. Pero yung Diyos na ina-acknowledge mo that everything comes from God, ito ay inaabot sa atin ng Diyos. At matuto tayong magbigay. Matuto tayong iabot, i-deliver. Alam niyo po ba mga kapatid, yan ang buhay na may kabuluhan. Kapag tayo po may biblical perspective, dito natin naabot ang tunay na kahulugan at kabuluhan ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Bilang isang anak ng Diyos. I'll be reading the last verse. Acts 20 verse 35. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa gantong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa ang tumanggap. Sino dito ang gusto mong higit ka na maging mapalad? Gawin natin ang salita ng Diyos at ang Diyos naman ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga salita. Amen po ba? Halimbawa na lang, di ba naalala nyo yung sand? Pag dumakot ka ng sand, the more nahigpitan mo, anong nangyayari? Nawawala, di ba? Pag binuksan mo, kakaunti na lang natira. Pero subukan mo dumakot ng isang sand at
panatilihin mong bukas ang palad mo. Yung dami ng sand, nananatili. Amen? The same thing with our God. Anong pipiliin mo ngayon? Ang maging tulisan? Ang pananaw ng religious people? Yung pare, yung Levite? The Good Samaritan? Or the biblical perspective? God's perspective. Yung sinasabi ng salita ng Diyos. I challenge you, my family in the Lord, choose the right perspective in life. Hindi ka mawawalan. Mas magkakaroon ka pa. And that is the biblical perspective.